makikita din natin dito na may mga traffic officers dito sa ating likuran, nakaabang na i-welcome yung mga campers natin. Makikita natin dito sa arrival, napakaraming tao talaga ang dumarating. Itong sako ay mabigat yan. Yan yung magiging obstacle sa mga campers kapag dadaan sila dito sa Kawayan. Isa sa mga pinaka-interesting na event sa camping na ito ay tinatawag na regata, na kung saan ay magluluto ka sa gitna ng tubig. Sa unang first day ng camping, arrival yan ng mga campers. Kaya makikita natin dito na welcome talaga sila. Ano masasabi mo, sir, sa pag-welcome sa ating mga campers? Dito pa lang sa highway ay inaabangan na ang mga campers, yung mga sasakyan nila na paparating. Ito po yung proseso ng camping natin, no? May makikita tayong mga staff. Ano pong ginagawa natin dito? We register the campers. No? At syempre, walang mangyayaring camping kung walang gagawing paghahanda. Kaya makikita natin dito sa ating likuran na may mga balloons na ginawa ng mga staff natin. Dito ang tinatawag na assembly area. Hindi basta-basta ang camping na ito kasi galing sa malalayong lugar ang mga campers natin. Tulad nito. Galing po ako sa Josefina. Galing? Secret. Oh. Pagadian. Makikita natin dito sa arrival, napakaraming tao talaga ang dumarating. At pabilisan po ang pag-deploy ng kanilang mga gamit kasi nga magkukos yan ng traffic doon sa bandang unahan. Makikita natin dito yung mga gamit nila, andyan pa sa ground. Maghahanap pa sila mamaya-maya ng kanilang mapaglalagyan ng kanilang mga gamit. Makikita naman natin dito yung mga dome na ginawa na nung mga nakaraang araw. Pero yung iba hindi pa natapos. Sa ilalim ng dome, makikita natin yung mga tent. Yung iba ay maayos na yung mga kalagayan nila. Tinatawag namin itong wide e-camp. Ang iba pa nga ay nanggaling pa sa Pagadian City, nanggaling sa Lanao, mayroon pang galing sa Tangub. So ganyan kalaki ang event na ito. Isa sa mga pinakamahalagang paraan para opisyal na mabuksan ang camping ay itong tinatawag na initiation, na kung saan ang lahat ay gagapang dito sa ilalim ng Kawayan, mapastaff ka man o campers. 1,603 and counting! Isa sa mga challenges sa mga ganitong event ay ang weather. Katulad ngayon na hindi maganda ang panahon, maulan. Sa aming camping may tinatawag kaming mga obstacles. Isa sa mga alam ko na mga obstacles dito ay yung tinatawag na monkey bridge. At meron din tayong tinatawag na pendulum, kung saan ay kinakailangan ng tubig. Sa palagay ko, ang pinakahuling ginagawa nila ngayon na obstacle ay ang pendulum kasi ito ay isa sa pinakamahirap talaga na gawin. Itong sako ay mabigat yan. Yan yung magiging obstacle sa mga campers kapag dadaan sila dito sa Kawayan. Hira ka mahadlo ka na? Kaya rin mo? Hadlok gamay. Tinatawag itong spider web. Para talaga siyang web ng gagamba. Aakyat yung tao galing dito, tapos papunta doon sa taas. Hanggang doon ata yung may Kawayan. Tapos ay bababa na naman, papunta dito.
Anaatay mga 10 to 12 nga mga obstacles nga giandam alang sa atong mga campers. Although lisod ka siya tan-awon, pero natay mga gitawag nga itong mga techniques nga kung na sila initiative nga makuha nila ani nga mga obstacles, kaya gyud nila kumpituan bisan pa man kung tanan nato complicated kayo. Buhay, di ka rin na ni. Makikita natin yung mga campers ay dadaan sa hagdanan na kawayan tapos aakyat dito sa itaas at tatawid sa lubid. Isang lubid lang yan pagkatapos may support lang na mga lubid din sa bandang itaas. Sayaw, sayaw. Okay guys, ano masasabi nyo sa obstacle natin? Wow! Isa sa mga pinaka-interesting na event sa camping na ito ay tinatawag na regata na kung saan ay magluluto ka sa gitna ng tubig. Sir, ano bang nararamdaman mo sa mga oras? Sir, ano bang nararamdaman mo sa mga oras na ito? Nararamdaman namin ang pagkasusumakot. Nararamdaman namin ang saya at paggingawa. Dito sa activity na regata, dapat lahat ng mga units ay meron silang entry na ganito. Ito ang magsisilbing lutuan nila sa gitna ng tubig, kaya dapat may parte nito na lumulutang. Ang unang mangyayari ay dadalhin nila ito dito sa assembly area para ipresenta. Pagkatapos dito ay didiretso na sila sa ilog. Kung kanina ay nasa 105 lang na units, ngayon ay nasa 120 units na sila na pupunta sa ilog para gagawin ang tinatawag na regata. Kasabay nito ang tinatawag din na camp kukiri. Ang camp kukiri naman ay yung gagawa sila ng tinatawag na camp bread. Dito lulutuin yung camp bread. Tama ba? Tama! Correct! Okay kayo. Ano masasabi mo sa event na ito? Okay kayo. Ano nga ba ang nangyayari dito? Ganito yan. Sa isang unit, mahahati ang mga members sa dalawang parte. Ang ibang parte ng mga members ay dito sila sa tubig. Sila dapat yung mga magagaling gumawa ng apoy. At yung mga ibang members naman ay ito yung gagawin nila. Sila yung maghahanda ng lulutuin. Sa activity na ito, talagang masusubukan ang ability ng mga campers kung paano nga ba magluto nang wala sa iyong comfort zone. Sa activity na ito, masusukat ang pasensya ng mga campers. Kasi mahirap na nga, pahihirapan ka pa. Kasi ganito yan, sa kalagitnaan ng pagluluto, may mga nataasan na magsasaboy ng tubig. At dito na nga, masusubukan ang diskarte ng mga campers. Yung iba payong, yung iba naman ay trapal ang gamit na pangharang sa tubig. At syempre, human shield ng mga members ng unit. Interview tayo guys kung ano nga bang naramdaman nila sa gitna ng ilog. Grabe, sobrang parang hindi ka makahinga ng maayos kasi sobrang maso. Sabi kasi ng leader sir eh. Wait sa. Anong pinakamahirap sa ginawa nyo sa gitna ng ilog? I don't know. Oh yeah! Ang galing! Ang pagbasa.
Oh, ang pagbasa sa mong pan, mga kalayo. Alright, yun ang sagot. Okay kayo. Shout out Otol G Rider. Labdos!